Hindi lamang ang mga kalalakihan ang nagpapakita ng galing sa paglilingkod sa bayan dahil hindi rin pauhuli dyan ang mga kababaihan. Sa pagdiriwang po ng Women's Month, kinikilala ang mga naiambag sa pag-unlad ng bansa ng mga babaeng lingkod bayan. Samantala, patuloy din po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng higit na proteksyon ang mga kababaihan sa bansa. Narito po ang aking ulat. Kamakailan ay pinagdiriwang ng buong bansa ang Araw ng Kababaihan. Samot-saring mga aktibidad at programa ang inilatag katuwang ang pamahalaan para lalo pang mapalakas ang papel sa lipunan ng mga wanas. Isang malaking pagpupulong ang ginanap sa Quezon City Circle noong nakaraang linggo. Kasabi rin ito ang paglulunsad naman ng LTFRB ng mga pink buses para maserbisyuhan ang mga kababaihan kasama ng mga senior citizens. Nagkaroon rin ng iba't ibang programa ang bawat rehiyon sa bansa para sa pagdiriwang ng Women's Month. Sa katunayan, maging ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan ay nakiisa upang ipakita ang puwersa ng kababaihan. Ang mga gobernador naman nung huling eleksyon, 22% ang gobernador na babae, 18% ang vice governor, at 56 na kababaihan ang nasa iba't ibang mataas na posisyon sa ehekutibo, kabilang na po yung mga kasamahan ko sa ating kabinete. Pero ang magandang gusto kong isipin natin, ang ating third level position ayon sa CESB at sa CES, 44% ay babae. It was Secretary Patricia Licuanan, the current commission chair of CHED, who then was part of the National Commission on the Role of Filipino Women, our office before, DCW. And she chaired the conference, the World Conference, where this very important document was passed. So we're going to present a review of the gains and the gaps and the challenges and commit to reaffirming the Beijing Platform for Action and ensure that women's human rights will really be respected, protected, and fulfilled by all the countries who signed into it. Bukod rito, may mga batas rin na kumikilala at sumusuporta sa karapatan at pagkatao ng mga babae. Isa na rito ang RA 9710 o ang Magna Carta of Women. Ang batas na ito ang siyang kabalikat ng mga wanas upang maiwasan ng diskriminasyon sa larangan ng pagtatrabaho at iba pa. Dito, ipinapakita na may karapatan at malaking papel na ginagalawan sa bansa ang mga kababaihan. At dahil moderno na nga ang panahon ngayon, malaki na rin ang ipinagbago ng karakter ng mga babae. Kung dati ay kilala ang mga ito na naiiwan lamang sa bahay at taga-alaga ng mga anak, ngayon ay kaya na rin itong sumabay sa gawain ng mga lalaki. Halimbawa na lamang sa larangan ng pagtatrabaho, pagtataguyod ng pamilya at maging pagpasok sa iba't ibang sektor kasama na ang politika. Kasi ngayon dahil sa technology din kasi natututunan na ng mga babae kung paano gawin yung mga ginagawa ng lalaki. Minsan nga may nakikita na rin akong tricycle driver na babae, na driver, na parang dati hindi naman ginagawa yan dahil sa technology. Nalalaman na nila yan, na pag-aaralan na nila yan. Ang layuning maging bantay ang pagtrato sa mga kalalakihan at kababaihan ay malulutas lamang sa pamamagitan ng dalawang paraan: maayos na komunikasyon at wastong pangunawa. Lagi nating isapuso at isaisip na walang anumang suliranin ang hindi kayang solusyonan sa tamang pakikinig. Kaisa ng bawat babae sa mundo ang buong sambayanan sa pagtrato ng tama at may paggalang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal.